Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tutulungan ko po kayong mga baguhan na makapagtanong po agad sa Ingles. Okay po? So, umpisa na po natin. Kung mapapansin nyo, meron po salita ditong do you. Okay? Ito pong do ay ginagamit po natin na pantanong para malaman po ang katotohanan. Okay? Tandaan nyo na po. Pag yung do po ay ginamit na pantanong, gusto nyo pong malaman ang katotohanan. Okay? Halimbawa, ikaw ba ay naglalaro ng basketball? Pag in-English nyo yan, do you play basketball? Kung mapapansin nyo, sa tanong natin, inaalam natin ang katotohanan kung marunong maglaro yung tao ng basketball. So, yan ang naibibigay ng do pag ginawa siyang tanong. Yan ang naibibigay na ideya. Okay? Isa pa, ikaw ba ay tumutugtog ng gitara? Do you play the guitar? Inaalam mo kung marunong tumugtog ng gitara yung tao. Okay po, yung kausap mo. So kung mapapansin nyo, pwede natin paltan itong basketball ng ibang laro katulad ng tennis. Ikaw ba ay naglalaro ng tennis? Kapag in English nyo, do you play tennis? So kung mapapansin nyo, itong pattern po natin ito napakahalaga. Kasi meron lang kayong papaltan na ibang salita dito, ay makakapag-English na naman po kayo sa ibang ideya. Nakakapagbigay ng ibang ideya. So kayo na lang po bahala kung papaltan nyo o hindi. Na dapat naman po yung papaltan nyo ay yung sa palagay nyo ay ayos po yung pagkakagamit nyo. Okay, kunyari po, itong basketball, sports, di yung ipampapalit nyo dyan ay patungkol din po sa sports kasi ang ating pinag-uusapan ay paglalaro. Pero kung ang pinag-uusapan po natin ay pagtugtog, syempre kung gitara gusto nyo paltan, edi paltan nyo ng piano kasi yung piano ay patungkol po sa musika, patungkol po sa tunog din. Okay? So kayo nang bahala. So itong guitar o gitara pwede natin paltan ng piano o kaya trumpet o kaya drum. Kayo na pong bahala. At kung mapapansin nyo, ang play po, pwede po natin itagalog bilang naglalaro o kaya tumutugtog. Makikitandaan na rin po. Okay? So sumunod, ikaw ba ay nakain ng sushi? Inaalam mo kung nakain siya ng sushi. Baka hindi. Kaya tinatanong mo siya. So, do you eat sushi? So, itong sushi, pwede nyo rin paltan ng ibang pagkain naman. Okay? Sumunod, ikaw ba ay mahal ako? O kaya pwede nating itanong na, mahal mo ba ako? Pag ang ginamit nyo ay mahal mo ba ako, ang pag i-English nyo po yun, ganito rin po. Do you love me? Okay, mahal mo ba ako? O kaya ikaw ba ay mahal ako? Do you love me? Pag i-English nyo. Okay, sa Tagalog may dalawang struktura, pero pag in-English nyo na, isa lang po ang equivalent. At ito po yun. Do you love me? Itong me, pwede nyo paltan ng her. Ikaw ba ay mahal siya? O mahal mo ba siya? Yung siya doon ay babae kasi ang ginamit ko ay her. Do you love her? Okay? Kung mapapansin nyo, nakakapagtanong na tayo sa iba't ibang pamaraan. Gamit lang po itong simpleng pattern na ito. Kaya sana pag-aralan nyo. Sumunod, ikaw ba ay nagsasalita ng English? Do you speak English? Diba? Itong English, pwede nyo paltan ng Spanish. Spanish o kaya Japanese, kayo na pong bahala. Okay? Sumunod, ikaw ba ay nagdadasal araw-araw? Do you pray every day? Okay? Kung mapapansin nyo, yung everyday natin ay magkahiwala yung every at saka day. Yan po yung tama. Okay? Kapag ipinantukoy po natin yung everyday sa verb. Kasi po itong pray verb po yan. Okay? Itong pray, pwede natin paltan ng watch TV. Tingnan nyo, ikaw ba ay nanunood ng TV araw-araw? Pag in English nyo, do you watch TV every day? Okay? Isa pa, ikaw ba ay nagluluto?
Do you cook? Isa pa, ikaw ba ay nainom ng vitamins? Do you take vitamins? At ang huli po, ikaw ba ay nangangailangan ng panulat? Do you need a pen? O kaya itong pen, pwede nyo paltan ng ibang bagay kung gusto nyo. Diba? Kunyari, coin, barya. Nangangailangan ka ba ng barya? Ikaw ba ay nangangailangan ng barya? Pag in English nyo, do you need a coin? Gano'n naman po. Kaya kung mapapansin nyo, maski pa po kayo baguhan lamang, kung ito po ay alam nyo, malalaman nyo itong ating pinapractice ngayon o itinuturo ko ngayon, tiyak, mabilis po kayo matututong mag-English at mag-analisa. Okay po? So, sana matutunan nyo po agad ito at sana makikipag-aralan ng mabuti. Maraming salamat po.